She's certified. Hello mga kamulti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Galing ang video ito sa YouTube channel ni Bizarre Bob. Ito ay footage na pinapanood ng security guard na nakuna ng 360-degree security camera. Ayon sa video ito ay kakaibang kaganapan ang narecord ng camera sa labas ng gusali nila. Tinignan ng gwardya ang bawat anggulo na nakapture ng security camera pero wala namang kakaiba. Yun ang inaakala nila. Nang sa patuloy na paggalungkat nila ng footage, ito ang nakita nila. Ito se ve mejor. Ajá. Se fue. Para que se veamos cuando. Para que vean de que no. Si alguien puede ver que se va, no se va. Y ahí le entramos a buscar. Aparece, ajá. Y desapareció. Labis na nagtaka ang mga gwardya nang mapanood nila ang babaeng nakatayo nang biglang nawala. Unti-unti na lamang itong naglaho nang may sinindihan nito. Pero ito pa ang mas kakaiba sa footage. Dahil ayon mismo sa mga nakapanood nito ay kung pagmamasdan mong maigi ang usok ay mukha itong bungo. Well, pagmasdan mong maigi. Ahí se aparece como una calavera, ¿no? Ahí. Napansin mo rin ba? Naniniwala ang mga gwardya na nakakapture nga sila ng supernatural. Pero maaaring ang buong usok ay nabuo lamang o case ng pareidolia. Kung ganoon man, paano mo naman ipaliliwanag ang babaeng naglaho? Well, ito ay nakunan sa Argentina, sa syudad ng Jimbas, na talaga namang naging misteryosong kuha na hindi may paliwanag ng mga residente rito. Ang video namang ito ay mula sa YouTube channel na Kuroshiro, kung saan nagpunta sila sa isang abandoned hotel na pinangyayarihan ng mga supernatural activity. Di umano ang room 108 ay ang pinaka-haunted at pinaniniwalaang portat sa pagitan ng spirit world at mundo ng mga tao. Matapos na nga silang makarating ay agad silang nag-imbestiga nang biglang ito na nga ang mangyari. ここです。今日ははい。Kさんにここちょっと案内していただいてお願いします。ありがとうございます。ですけど、宿泊できない一室があるホテルって言われてる場所で、やばい部屋があるっていう情報で、もう108号室っていうここの一番奥の部屋を特定してるんですよ。本当にポルターガイストに近い物音とかかなりちょっとそこの部屋どうします？見に行ってみます。ちょっと行きますか。じゃあお願いします。もするし、なんかちょっと待ってください。足音しました。靴しました。しましたよ。傘。
します。失礼します。ああ、この部屋だ。見たわ。Sa pagpasok nga nila sa kinatatakutang silid na 108 ay biglang ang gumalaw ang upuan na talagang nagpakaba sa dalawang investigator. Nagpa siya ang dalawang maghiwalay upang mas madali nilang mapupuntahan ang bawat kwarto. Sa kanya-kanyang silid na pinuntahan nila ay sa room 301 makaka-capture ang isa sa kanila ng kakaibang pangyayari. 行ってみます。ここが301。じゃあ上がっこれ和室。今隣で落としました。お風呂。今完全に隣でちょっと音聞こえたんですけど、誰かいんのかな。上行きますよ。シロ君、もしこれ誰かいたり映っちゃったらぼかしかカットでお願いします。はい、ちょっと上行きます。待ってこれ揺れてる。開けます。いや、誰もいません。ちょっと戻ります。いや、誰もいない。ちょっとこれちょっと待って。Sa pag-iimbestiga ni Kay, nakakarinig na nga siya ng mga katok sa paligid. Pero nang nasa room 302 na siya ay nakunan niya ang misteryosong dark figure na pumasok sa loob.
Naglakas loob si Kay na pumasok rito, ngunit sa pagsuyod niya sa loob ng silid ay wala namang ano o sino man ang naroroon. So mga kamulti, totoo kayang paranormal ang nakunan nila sa gabi ngayon? Ano sa tingin mo? Ang magkaibigang ito ay nagpalipas ng gabi sa isang Airbnb kung saan nakunan nila ang pangyayaring hindi nila may paliwanag. Ang babae sa video ay kinuna ng alaga nitong aso dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Tila ba someone or something ang nasa paligid na siyang ikinatatakot ng aso. Labi silang nagtataka dahil ayon rito ang alagang aso nito ay tahimik lamang. Pero tulad ng makikita sa footage, talaga namang natatakot ito. Is there a ghost? Yeah. What is this first? Where's the ghost? Right there. Where? Where is it? She's staring at her. Oh my God. Dahil sa nagtataka sila sa kung ano ang tinatahulan nito ay nagbiro na lamang si Emma na multo ang tinatahulan nito na i-entertain man sila sa nangyayari, pero sa susunod pang magaganap ay magbibigay na nga sa kanila ng kilabot. Panoorin mong maigi. What the f***? Ilang segundo lamang ay isang misteryosong anino ang nakuna ng kamera bago ito tuluyang maglaho. Ayon pa kay Emma, ang misteryosong anino ay tila ba gustong hawakan o abutin ang alagang aso nito. Mabilis lamang ang mga pangyayari, pero ang reaksyon ng aso at ni Emma ay nagbigay ng paniniwala sa mga viewers na maaaring espiritu ito ng pusang namatay sa loob ng Airbnb. Magpagayon pa man ay wala pa ring paliwanag si Emma sa kung ano nga ba talaga ang nakunan nila sa pananatili nila sa Airbnb. Ang video ito ay mula sa Life of Luxury YouTube channel. Napaka-popular ng channel na ito. Well, sa episode na ito ay pumunta sila sa isang bahay na may kakaibang nilalang. Pero bago natin umpisahan ay gusto ko lang linawin na jump scare lamang ang video ito. Most likely, ginawa ito para ma-entertain tayo. Kaya naman siguradong magugustuhan mo ito. She's in there. Okay, thanks. Dude. Nang nasa loob na nga sila ay agad nilang kinausap si Candice. Candace, are you okay? What happened to you? Dude, Tommy's there. Biglang nagpakita si Tommy na anak ni Candice. Sinabihan niya ito na bumalik na sa kwarto niya. Not in this house, or if your son's been hurting you. But we're here now. We're going to help you with Tommy. It's okay. Tommy's a good boy. What's that noise? Pumunta sila sa kwarto ni Tommy upang kausapin ito na itigil na ang pananakit sa ina. Sinabi nila na pag hindi nagtino si Tommy ay kukunin nila ang ina nito at mananatili na lamang siyang mag-isa sa bahay. What did he say? Thomas, if you don't stop misbehaving, we're gonna take your mom away and leave you here alone. Pero mukhang hindi ito ikakatuwa ni Tommy. Matapos siyang makipag-usap kay Tommy ay sinara niya ang pintuan ng biglang ito ang mangyayari.
Nagwala si Tommy at binutas ang pintuan dahil rito ay agad na nga nilang iniwan ang silid ni Tommy upang magtungo sa kwarto ni Candice. Alright. This is her room. I'm gonna knock. Okay. Candace? May narinig silang kakaibang tunog sa loob. What's that noise? I don't know. Candace? Nang buksan nila ang pintuan na ito ang dumungaw sa kanila. What the hell's he doing? He's sucking her back. Nasa loob pala si Tommy. Napakaaba ng dila nito na tila ba tik-tik. Come on, let's go tell Doris. Okay, but why do you want to sleep here? Not even her sister wants to. This isn't about what we want to do. How do you not feel bad for Candace? Because this is disturbing. Tommy's literally sucking the life out of his mom. Bro, Nagtalo pa sila dahil gustong manatili ni Luke sa bahay upang matulungan si Candace. Yeah, neither are we. listen, Doris mentioned that Tommy's been acting even worse. We have to record him tonight. Ayon pa sa kanya ay nagiging agresibo daw si Tommy, kaya naman kinailangan nilang bantayan ito. Fine. Good night. Habang maimbing silang natutulog ay biglang umapa ang mga braso at pinti ni Tommy. Lumabas na nga si Tommy at naglakad sa hallway papasok ng kwarto ng mama nito. Kinabukasan ay pinanood nila ang footage at dito nakita nila ang mga ginawa ni Tommy. Sinisip-sip pala nito ang dugo ng sariling ina. Sa ikalawang gabi ng pananatili nila ay mas magiging kapanapanabik ang mangyayari. Muli na namang lumabas ng kwarto si Tommy at nagtungo sa kwarto ng mama nito. Muli niya sinipsip ang dugo ng mama nito at sa pagkakataong ito, tila ba hindi na siya nagtira. Nagwawala na nga si Tommy at pilit na binubuksan ng bintuan. Binubunggo niya ito ng pagkalakas-lakas at dito na nga sila nagising. Listen to that! I think Tommy escaped!
Nakapasok na nga si Tommy sa kwarto ni Doris. Dali-dali silang tumayo upang tulungan si Doris, ngunit uli na pala ang lahat. Is she in there? Wala na itong buhay nang abutan nila sa silid. Doris? Come on! Maybe we can still save Candace! She's in here! He's got Candace! Hinanap nila si Candice at dito nakita nila si Tommy na hinihila si Candice palabas ng bintana. Bro, it's not too late. Let's go in the woods and look for that. No! Let's go home! Dude! Hinabol nila si Tommy ngunit wala na ang mga ito sa madilim at masukal na kakahuyan. Pasado 2:30 ng umaga nang nire-record ni Zark ang sarili habang nagre-react sa isang video. Nang sa hindi inaasahan ay marirecord din nito ang nakapangingilabot na pangyayari. Well, hindi lang ito ang unang beses na natakot siya sa loob ng apartment nito. Kung matagal ka na sa channel natin, ay maaaring napanood mo na ang mga kababalaghang nararanasan ng pamilya nila sa una nilang apartment. Mula sa mga maliliit na alaga nilang isda na namamatay kinabukasan, relo sa pader na bigla na lang tumitigil sa pagandar kahit na bago pa lang ito. Isa lamang ang mga ito sa mga nakakatakot na karanasan nila, pero ang muling mararanasan ito sa panibagong apartment nila ay talaga namang muling magbibigay sa kanila ng takot. You can see the clock is stuck. It's most probably a battery fault, but two clocks going at the same time, it's obviously is very suspicious. Bye, bye. Tila ba sinusundan pa rin sila ng paranormal activity dahil ang mga nakakatakot na karanasan nila sa una nilang apartment ay nangyayari na naman. Sa hindi malamang dahilan na hindi na naman umaandar ang wall clock at ang alagang isda nito ay misteryosong namamatay. Ang nakakatakot pa ay ang pintuan na tumunog, pero nang pagbuksan niya ito ay wala namang tao sa labas. Well, maaaring may tao lang din na pinindot ang doorbell upang i-prank lamang sila. Pero ang susunod pang mga gabi ang magpapatunay ng mga pangyayari na ito na hindi lang basta prank ang doorbell. Madaling araw na ito ang makuna ni Zark. Nakapagtatakang gumalaw ng kusa ang susi. Inakala ni Zark na maaaring hangin lamang ang nagpagalaw nito, kaya in-inspection niya ang pintuan, pero walang sinyales ng butas na maaaring pasukan ng hangin. Dahil sa natatakot na siya ay sinubukan niyang kalimutan ng pangyayari, pero makaraan lamang ang ilang araw ay mas magiging kakaiba ang mga nangyayari sa bahay niya. Isang gabi habang nagre-react siya sa isang video ay muli may gugulo na naman sa kanya. Madaling araw na ito kaya maaaring wala ng tao na iistorbo sa kanya. Yun ang inaakala niya dahil muli na naman siyang makakaranas ng paranormal. Oh, there's the white shadow.
Malakas na kalabog ang maririnig sa pintuan na talaga namang tumakot kay Zark. Umatras siya sa takot na baka may masamang tao ang nasa pintuan. Pero gaya ng dati ay walang tao sa harap nito. Dahil rito ay talagang mas natakot siya. Upang maibsan ang takot na nararamdaman nito ay nag-upload siya ng follow-up video na nagpapakita ng hindi magandang impact nito kay Zark. The ghost is not scary. They just your life up. You see, the worst part of the haunting is not the activity which happens at night or any noise disturbance or I'm sorry. Napakalaki ng epekto nito sa mental health ni Zark. Hindi niya mapigilang isipin na baka nga sinundan siya ng entity na nagpaparamdam sa unang apartment nila. Makaraan ng ilang araw ay natahimik ang buhay ni Zark. Pero isang gabi, ito na naman ang makukunan ng kamera na talagang muling magbibigay kilabot sa kanya. Panoorin mong maigi. Can you please stop it? Narinig nito ang boses ng anak sa labas ng pintuan. Pero nang tignan nito ang anak ay nakahiga pa rin ito sa kama. Kung ang anak nito ay nasa kwarto ay sino o ano ang gumagaya sa kanya. Gaya ng mga unang karanasan nito ay patuloy pa rin niyang kinukunan ang mga pangyayari sa pagbabakasakaling may makatulong sa kanilang pamilya. Pero ayon sa source natin ay wala pa rin silang natatanggap na tulong at patuloy pa rin ang paranormal activity. So ano sa palagay mo ang nangyayari ka, Multi? Gaya ka rin ba ni Zark na walang kasagutan sa patuloy na nangyayari sa kanya? Patuloy na nangyayari sa kanila? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.